Dalawang salita lamang ang paulit-ulit na umikot sa isipan ni Ara Castillo habang nakatitig siya sa opisyal na papel na hawak ng nanginginig niyang mga kamay, scholarship terminated. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig. Ang bawat letra ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ito na yon. Ang pader na pinagsisikapan niyang itayo sa loob ng 5 taon ay guguho na. Isang semestre na lang sana. Isang semestre na lang at makukuha na niya ang diploma na pinagpuyatan niya, pinagtiisan, at isinakripisyo ang lahat. Napapikit siya ng mariin, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi na yon. Biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa, at sa pagkakita pa lang niya sa pangalan sa screen, isang masamang kutob ang lalong kumalat sa kanyang sikmura. Tita Lorna. Sinagot niya ito ng may kabigatan sa puso. Tita. Ara anak patawarin mo ako, bungad ng basag at humihikbing boses sa kabilang linya. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Ara. Tita, anong nangyari? Yung pera para sa tuition mo. Ara, patawarin mo ako, anak. Natalo lahat. Nangako yung kaibigan ko, sabi niya sigurado daw. Ara ni. Hindi na narinig ni Ara ang mga sumunod na sinabi ng kanyang tiyahin. Binitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi man lang niya yon pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Ang perang iyon. Ang huling pag-asa niya. Ang ipon niya mula sa lahat ng sideline, paglalabada, pagtututor, pagbebenta ng kung ano-ano online, ay nawala na parang bula. Napayuko siya, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang isang malaking kamay na humihigpit sa kanyang leg, unti-unti siyang sinasakal. Paano na? Paano na ang mga anak niya? Sa gitna ng kanyang pagtangis, muling tumunog ang cellphone. Nag-aalinlangan siyang damputin ito, iniisip na baka ang kanyang tita Lorna na naman. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang nakita niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito. Hello, sabi niya sa garalgal na boses. Good morning. Is this Elna Amara Castillo? Tanong ng isang profesional at malinaw na boses ng babae. Yes, speaking, sagot ni Ara, pilit na inaayos ang kanyang boses. This is from the Human Resources Department of the Villa Group of Companies. We received your application for the Executive Secretary position. We would like to invite you for a final interview this afternoon at 2 o'clock. Are you available? Natigilan si Ara. The Villa Group. Ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nag-apply siya doon halos 1 buwan na ang nakalipas, sa isang sandali ng tapang at dasal, ngunit hindi na siya umasa pang tatawagan. Para itong isang sinag ng liwanag sa gitna ng napakadilim na silid. Isang himala. Yes, ma'am. Yes, I am available Halos mapasigaw niyang sagot, ang desperasyon ay napalitan ng bigla ang pag-asa. Okay, great. Please be at our main office in Nice. Ask for Emma Reyes at the main reception. Thank you. Pagkababa ng tawag, napatingin si Ara sa maliit na kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang kambal, sina Leo at Lena. 5 taong gulang. Ang kanyang lakas. Ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ni Leo, na kahit sa pagtulog ay bahagyang nakakunot ang noo, tila ba seryoso pa rin. Pagkatapos ay pinagmasdan niya si Lena, na may maliit na ngiti sa labi, payapang-payapa. Sila ang kanyang mundo. At gagawin niya ang lahat para sa kanila. Para sa inyo, mga anak, bulong niya sa hangin. Kahit ano, gagawin ni Mommy. Sa loob ng 1 oras, nag-ayos si Ara na parang buhay niya ang nakasalalay dito, dahil iyon ang katotohanan. Isinuot niya ang kanyang nag-iisang disenteng itim na blazer na nabili niya sa ukay-ukay at ang kanyang pinakapormal na bestida. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Mukha siyang pagod, may bahagyang pamumugto ang mga mata, ngunit puno ng determinasyon. Kaya niya ito. Kailangan niyang kayanin. Ang gusali ng De Villa Group ay nakakalula. Gawa sa salamin at bakal, sumasalamin ito sa sikat ng araw, isang monumento ng kapangyarihan at tagumpay. Huminga ng malalim si Ara bago pumasok sa umiikot na pinto. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya.
Good afternoon, I have an appointment with Ana Reyes, sabi niya sa receptionist. Nang makarating siya sa itaas, sa isang malawak na waiting area na may tanawin ng buong syudad, muli siyang kinabahan. Ngunit nang tawagin ang pangalan niya, tumayo siya ng tuwid at pumasok sa conference room na may kumpiyansa. 3 tao ang nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Isang matandang babae, si Ana Reyes, at 2 lalaki na nasa mid-negatibo 4 na pula. Umiti siya at binati sila. Ang interview ay naging maayos. Sinagot niya ang bawat tanong ng may talino at katapatan. Nakita niya ang pagtango-tango at mga ngiti ng pag-apruba mula sa mga panelist. Naramdaman niyang malapit na niya itong makuha. Well, Ms. Castillo, you are very impressive, sabi ni Ana Reyes. You have all the qualifications. However, the final decision rests with our new CA. He's just finishing up meeting. Please wait for a moment. Tumango si Ara, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa pananabik. Ito na. Ito na talaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa gilid ng conference room. Unang pumasok ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad, sinundan ng isang perpektong plansadong itim na suit na tila isinukat para lamang sa katawan ng nagsusuot. At pagkatapos, nakita niya ang mukha. Isang mukhang mas malamig, mas matalas, at mas may otoridad kaysa sa naalala niya. Ngunit walang duda. Ang matangos na ilong. Ang matalim na panga. Ang mga matang iyon, mga matang puno ng kalungkutan at galit noong gabing iyon. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Ara. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang lalaking iyon. Ang estranghero mula sa isang gabing puno ng pagkakamali at desperasyon. Ang lalaking hindi na niya inaasahang makikita pa. Ang ama ng kanyang mga anak. Si Marco Davila. This is our final candidate, sir, narinig niyang sabi ni Ana Reyes. Ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Langa Amara Castillo. Naglakad si Marco papunta sa gitnang upuan, hindi man lang tumitingin sa kanya. Kinuha nito ang kanyang resume at binasa ito ng mabilis. Naramdaman ni Ara ang bawat segundong lumilipas na parang isang oras. Nakikilala kaya siya nito? Naaalala kaya siya? Ngunit ang mukha nito ay blanko, walang emosyon. Pagkatapos ng tila walang katapusang katahimikan, ibinaba ni Marco ang papel. Sa wakas, itinuon nito ang malamig na mga mata sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin, at sa isang iglap, naramdaman ni Ara ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, isang pinaghalong takot, gulat, at isang pamilyar na sakit. Walang sinabi si Marco. Tinitigan lang siya nito na parabang isa lamang siyang numero sa isang piraso ng papel. Pagkatapos ay tumingin ito kay Ana Reyes at tumango ng isang beses. Ngumiti si Ana Reyes kay Ara, isang ngiting puno ng pagbati. Congratulations, Ana Castillo. Ana Davila has chosen you. You can start on Monday. Nanatiling nakatayo si Ara, hindi makagalaw. Ang mga salitang dapat sana ay musika sa kanyang pandinig ay naging isang hatol. Sa ilalim ng malamig na titig ng CA, ng ama ng kanyang mga anak, hindi niya alam kung siya ba ay naligtas o nasentensyahan. Umalinggaw ang boses ni Marco Davila sa buong conference room. Malamig, matalas, at walang bahid ng anumang emosyon. The projections from the marketing team are overly optimistic and frankly, baseless. Liang Sandoval, your data is 3 months old. In this market, that's ancient history. I want a revised plan based on real-time analytics on Noah Desk Eli tomorrow morning. Are we clear? Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Lahat ng mga department head ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa bagong CA. Maging si Ana Sandoval, isang veterano sa kumpanya na halos doble ang edad kay Marco, ay namutla at tumango na lang na parang isang estudyanteng napagalitan. Para kay Marco, ito ay isa lamang ordinaryong Lunes ng umaga. Ang mga meeting, ang mga numero, ang pressure, ito ang mundong kanyang ginagalawan. Dito siya magaling. Dito, walang puwang ang mga komplikadong emosyon. Ang tanging mahalaga ay resulta. Natapos ang meeting at isa-isang nagsilabasan ang mga tao, nag-iwan ng tensyon sa hangin. Naiwan siyang mag-isa sa malaking silid, nakatitig sa skyline ng GEC mula sa salaming pader. Ito ang kaharian na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. At hindi niya ito bibigyan. Ang trabaho ang kanyang kanlungan,
ang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga alaala, mula sa isang anino ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ang anino ng isang pangakong napako, ng isang singsing na isinauli, ng gabing gumuho ang kanyang mundo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. "Sir, this is Amara Castillo, your new executive secretary," anunsyo ng head ng EA na si Ma Reyes. Pumasok ang babae mula sa interview noong Biyernes. Si Amara Castillo. Habang naglalakad dito palapit, may isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya mawari. Tila ba nakita na niya ito dati, sa isang lugar na hindi niya matandaan? Marahil ay isa lamang sa daan-daang mukha na nakikita niya araw-araw. Ipinagsawalang bahala niya ang pakiramdam. Isa lamang itong distraksyon. "Good morning, sir," bati nito. Ang boses ay mahinahon ngunit may determinasyon. Tinitigan niya ito ng diretsyo. "Your first task. I need a comprehensive summary of these merger proposals from our Visayas expansion." Itinuro niya ang isang tor ng makakapal na folder sa gilid ng kanyang lamesa. "Highlight all potential legal and financial risks. I want it on your desk before you leave today." Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, isang panandali ang gulat na mabilis din itong itinago. Alam niyang halos imposible ang pinapagawa niya. Iyon mismo ang punto. Kailangan niya ng isang taong kayang sumabay sa kanya, hindi isang taong magrereklamo. "Yes, sir," sagot nito ng walang pag-aalinlangan bago maingat na binuhat ang mga folder at lumabas ng kanyang opisina. Napataas ang isang kilay ni Marco. Kahit sino sigurong aplikante ay magpapakita ng kaunting pagkabahala, ngunit hindi ito. Interesante. Ilang oras ang lumipas at ibinaon ni Marco ang sarili sa trabaho. Hindi niya namalayan ang oras hanggang sa may kumatok na naman sa kanyang pinto. Si Clarice, isa sa mga mas senior na staff sa ilalim ng kanyang opisina. Pumasok ito na may dalang kape at isang pekeng, matamis na ngiti. "Sir, coffee po ninyo," sabi nito, inilapag ang tasa sa kanyang lamesa. Sir, napansin ko lang po yung pinapagawa ninyo kay MS Castillo. Baka po masyadong mabigat iyon para sa unang araw niya. Bago lang po siya, baka po hindi niya kayanin at magkamali." Tumingin si Marco kay Clarice mula sa kanyang mga papeles, ang kanyang mga mata ay walang init. "That's for me to decide, Clarice, not you. I'm more concerned about the quarterly report from your team that was due an hour ago. Get back to work." Agad na nawala ang ngiti ni Clarice. "Yes, sir." "Sorry, sir." Mabilis itong tumalikod at lumabas, tila napaso. Ayaw ni Marco ng chismis at pakikialam sa opisina. Ang mahalaga sa kanya ay kahusayan. Kung hindi kaya ni MS Castillo ang trabaho, malalaman niya agad. Lumalim na ang gabi. Karamihan sa mga empleyado ay nagsiwian na. Ang buong palapag ay tahimik na, maliban sa tunog ng pag-type mula sa labas ng kanyang opisina. Nang tumayo si Marco para mag-inat, napatingin siya sa orasan. Halos 9:00 na ng gabi. Inayos niya ang kanyang mga gamit, handa nang umuwi. Sa kanyang paglabas, dumaan siya sa mesa ng kanyang sekretarya. Ang buong lugar ay madilim na, maliban sa isang maliit na desk lamp na nakatutok sa lamesa ni Ara. At doon, nakita niya ito. Nakayukyok sa kanyang lamesa, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog sa sobrang pagod. Napahinto si Marco. Ang una niyang reaksyon ay inis. Isang empleyadong natutulog sa trabaho. Ngunit sa sulok ng lamesa, nakita niya ang isang salansan ng mga papel na maayos na nakastaple. Ang ulat na pinagawa niya. Kinuha niya ito. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang pagkunot noo ay dahan-dahang nawala. Ang buod ay malinaw. Ang mga puntong dapat ay highlight ay eksakto. Bawat potensyal na panganib ay natukoy ng may matinding pansin sa detalye. Perpekto. Higit pa sa inaasahan niya. Ibinalik niya ang report sa lamesa ng may halong paghanga at pagtataka. Sino ba talaga ang babaeng ito? At noon, biglang umilaw ang screen ng cellphone nito na nakapatong sa tabi ng kanyang kamay. Isang notification ang dumating. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kanyang wallpaper. Isang larawan ng dalawang bata, isang lalaki at isang babae, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. Magkahawak ang kamay at tumatawa ng malakas, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa purong kaligayahan. Isang pamilyar na ngiti.
Isang pamilyar na hugis ng mga mata. Biglang nakaramdam si Marco ng isang kakaibang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hindi awa. Hindi inis. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam. Napakunot ang kanyang noo. May mga anak pala ito. Isang ina. Isa na namang potensyal na distraksyon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, pilit na binubura ang imahe sa kanyang isipan. Ngunit habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, ang larawan ng dalawang batang nakangiti ay patuloy na bumabalik sa kanya, na nag-iwan ng isang katanungan at isang hindi maipaliwanag na kabog sa kanyang puso. Nagising si Ara sa isang iglap, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Madilim at tahimik na ang paligid. Napatingin siya sa orasan sa kanyang cellphone. Halos 9:00 na ng gabi. Napasapo siya sa kanyang noo. Nakatulugan niya ang trabaho. Nakakahiya. Agad niyang inayos ang sarili at ang mga gamit sa kanyang lamesa. Ngunit nang makita niya ang report na natapos niya, napansin niyang tila na iginalaw na ito. May bakas ng mga daliri sa cover page. Posible kayang nakita siya ni Sir Marco. Ang isiping iyon ay nagdulot ng init sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, pumasok si Ara na may halong kaba at hiya. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng sermon, ngunit walang sinabi si Eme de Villa tungkol sa nangyari. Sa katunayan, tila mas naging propesyonal at strikto ito. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unting napatunayan ni Ara ang kanyang sarili. Hindi na lamang siya isang sekretaryang tagatimpla ng kape o tagasagot ng tawag. Naging kanang kamay siya ni Marco. Kabisado niya ang schedule nito, inaayos niya ang mga presentasyon nito, at minsan, siya pa ang nagbibigay ng mabilis na pagsusuri sa mga dokumento bago ito basahin ng si. Ang kanyang kahusayan ay hindi nakaligtas sa pansin ni Marco. Isang hapon, naghahanda sila para sa isang napakahalagang meeting kasama ang mga Japanese investor. 5 minuto bago magsimula, habang inaayos ni Ara ang mga kopya ng kontrata na ipapamigay, may isang numero ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang desimal na wala sa lugar. Dali-dali niyang sinuri ang master file sa kanyang computer. At doon niya nakita, isang typographical error sa computation ng interest rate na magdudulot ng milyon-milyong pagkalugi sa kumpanya kung hindi maitatama. Sir, bulalas niya, hindi na nag-abalang kumatok at mabilis na pumasok sa opisina ni Marco. Napaangat ng tingin si Marco, halatang naistorbo. What is it, Castillo? The investors are waiting. The contract, sir. May mali po sa Section 5Y, sa interest computation. Kung hindi po natin ito babaguhin, malulugi po tayo ng halos 2 milyon kada taon. Inilapag niya ang dokumento sa harap nito at itinuro ang numero. Tinitigan ito ni Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kinuha niya ang calculator at mabilis na nag-compute. Pagkatapos ng ilang sandali, napatingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Hindi pagkainis. Hindi pagkasungit. Kundi paghanga. Good catch, Mas Castillo. Very good catch, sabi nito sa mahinang boses. Cancel the meeting for 30 minutes. Have this revised and reprinted. Now. Yes, sir. Tumalikod si Ara, at habang papalabas ng pinto, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang maliit na tagumpay na nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, sabay silang sumakay sa elevator pababa. Sila lang dalawa. Ang elevator ay pribado para sa mga executive, kaya tahimik at maluwag. Ngunit para kay Ara, ang espasyo ay biglang kumipot. Amoy na amoy niya ang banayad, ngunit napakalalaking pabango ni Marco. Bigla, umuga ng malakas ang elevator at biglang huminto sa pagitan ng dalawang palapag. Namatay ang mga ilaw at napalitan ng isang mahinang emergency light. What now? Bulong ni Marco, halatang naasar. Sinubukan niyang pindutin ang intercom, ngunit walang sumasagot. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng kanyang tibok. Hindi dahil sa takot na matrap, kundi dahil sa pagiging malapit niya kay Marco sa isang maliit at madilim na espasyo. Naramdaman niya ang presensya nito, ang init ng katawan nito. Sa liwanag ng emergency light, nakita niya ang anino ng mukha nito, ang matangos na ilong, ang mga pilik matang bahagyang nakakurba. Ito ang mukhang minsan niyang hinagkan sa isang gabing puno ng kalituhan.
"Are you okay?" Tanong nito, ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Biglang umandar muli ang elevator at bumuka sa ground floor. Huminga ng maluwag si Ara at akmang lalabas nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Tita Lorna." Sinagot niya ito habang naglalakad palayo. "Tita. Napatawag ka." "Ara. Tulungan mo ako, anak." Narinig na naman niya ang pamilyar na hikbi. "Yung mga pinagkakautangan ko nandito sila sa bahay. Sabi nila kapag hindi ako nakabayad ngayon, kung ano daw ang gagawin nila sa akin." "Ara, natatakot ako." Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. "Hindi na naman." "Magkano, tita?" 20,000. "Ara, parang awa mo na di." 20,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kakasahod lang niya pero naibayad na niya lahat sa mga utang at bayarin. Napahawak siya sa kanyang sentido, nararamdaman ang pagbabalik ng desperasyon. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang pride laban sa kaligtasan ng kanyang tiyahin. Bumalik siya sa elevator lobby, kung saan nakita niyang naghihintay ng sasakyan si Marco. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang hiya, at nilapitan ito. "Sir." De Villa, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Napatingin ito sa kanya. "Yes? Sir, pwede po ba nakakahiya po, pero pwede po bang mag-request ng cash advance? Isang emergency lang po talaga. Ibabawas niyo na lang po sa sweldo ko." Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha habang sinasabi ang bawat salita. Ito ang pinakaayaw niyang gawin, ang magmukhang kaawa-awa, lalo na sa harap niya. Tinitigan siya ni Marco ng ilang sandali, ang mga mata nito ay sinusuri siya. Walang emosyon. Walang awa. Tila ba isa lamang siyang masamang investment? "Fine," sabi nito sa wakas. "Talk to ear tomorrow morning. I'll authorize it, T." "Salamat po, sir." Maraming salamat po," sabi ni Ara, nakahinga ng maluwag. Tumalikod na siya para umalis, ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang boses nito, malamig at propesyonal. "Los Castillo." Humarap siyang muli. "I hope this doesn't affect your performance." Ang mga salitang iyon, kahit sinabi sa normal na tono, ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pinapaalala sa kanya ang kanyang lugar. Na kahit anong galing niya, sa mata nito, isa lamang siyang empleyado na may problemang personal. Ang kaunting init at kilig na naramdaman niya kanina sa elevator ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng katotohanan. Tumango lang siya at mabilis na tumalikod. Naglakad siya papalayo, hindi na lumingon pa. Nang makarating siya sa isang sulok kung saan walang nakakakita, pumasok siya sa pinakamalapit na banyo, isinandal ang sarili sa pader, at doon, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mga luha ng hiya, ng galit sa sarili, at ng isang di maipaliwanag na pighati. Pinirmahan ni Marco ang authorization para sa cash advance ni Ara nang walang karagdagang tanong. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang isipin ito. Ang babaeng nagpakita ng pambihirang talino at dedikasyon sa trabaho ay siya ring babaeng kailangang mangutang dahil sa isang emergency. Mayroong isang bagay sa kanya na hindi magkatugma, isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Sa sumunod na linggo, sinubukan niyang panatilihin ang distansya. Ngunit lalo niya itong sinusubukang ituring na isang ordinaryong empleyado, lalo siyang nakakahanap ng mga dahilan para mapansin ito. Isang tanghali, napansin niyang hindi na naman ito lumabas para mananghalian. Nakayuko lang ito sa kanyang mesa, abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa board meeting sa hapon. Nakaramdam siya ng bahagyang inis. Hindi sa kanya kundi sa sitwasyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya lumabas. Pagbalik niya, may dala siyang isang paper bag na naglalaman ng isang mainit na lunchbox at isang bote ng tubig. Dahan-dahan niya itong inilapag sa gilid ng mesa ni Ara nang hindi ito nakatingin. "Kumain ka," sabi niya sa maikling utos, at mabilis na pumasok sa kanyang opisina bago pa man ito makasagot. Mula sa salamin ng kanyang pader, nakita niya itong natigilan, nakatingin sa pagkain na may halong gulat at pagtataka. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At sa hindi malamang dahilan, ang ngiting iyon ay nagdulot ng kakaibang gaan sa pakiramdam ni Marco. Upang mapabuti ang morale ng mga empleyado, nagpa siya ang management na muling buhayin ang taunang De Villa Group Family Day.
Isa itong malaking outdoor event na para sa lahat ng empleyado at kanilang mga pamilya. Obligado ang lahat na dumalo. Nang ianunsyo ito ni Marco, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Isang panandaliang pagkabalisa. At alam na niya kung bakit. Ang dalawang bata sa kanyang cellphone. Dumating ang araw ng Family Day. Isang malawak na hardin sa isang exclusive club ang naging venue. Puno ng mga tolda, mga food stall, at palaruan para sa mga bata. Si Marco, bilang siye, ay kailangang makihalubilo. Ngumingiti siya, nakikipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap si Ara. At doon niya ito nakita, sa ilalim ng isang puno, malayo sa karamihan. Kasama niya ang dalawang bata mula sa wallpaper. Isang batang lalaki na seryoso ang mukha, habang naglalaro ng isang laruang kotse, at isang batang babae na may dalawang tirinta sa buhok, tuwang-tuwa habang hinahabol ang isang paru-paro. Naglakad si Marco palapit, hindi niya alam kung bakit. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Elis Castillo, bati niya. Nagulat si Ara. Sir. Good afternoon po. Agad itong tumayo ng tuwid. Sila po pala ang mga anak ko. Si Leo at si Lena. Ngumiti si Marco sa mga bata. Ngunit nang yumuko siya para maging kapantay nila, isang bagay ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang batang lalaki, si Leo, ay biglang tumingala. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang paghinga ni Marco. Ang mga matang iyon. Ang hugis. Ang paraan ng pagtitig. Para siyang nakatingin sa isang lumang litrato. Para siyang nakatingin sa sarili niya noong bata pa siya. Hello, Leo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang naging garalgal. Hello po, sagot ng bata, ang boses ay maliit ngunit seryoso. Bigla, sa kanyang paglalaro, natapilok si Leo at bumagsak. Hindi ito umiyak, ngunit halata ang sakit sa mukha nito. Bago pa man makalapit si Ara, mabilis na lumuhod si Marco at tinulungan itong tumayo. Are you okay, champion? Tanong niya, pinapagpagan ang dumi sa tuhod ng bata. Tumango si Leo, ngunit nanatiling nakatingin kay Marco, tila sinusuri ito. Sa kabilang banda, si Lena, na mas palakaibigan, ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Marco. Tito, you look like my mommy's drawing, masayang sabi ni Lena. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng kawalang malay. Napakunot ang noo ni Marco, ngunit ngumiti siya. Really? Is your mommy a good artist? Yes. She draws a man in the stars for us, sagot ng bata. Napatingin si Marco kay Ara, na biglang namula at umiwas ng tingin. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang naramdaman ni Marco. Habang kausap niya ang dalawang bata, habang nakikita niya ang ngiti ni Lena na nagpapaalala sa kanya sa ngiti ng sarili niyang ina, isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at pagiging kumpleto ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Niyaya niya ang mga bata na maglaro sa inflatable castle. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumawa si Marco ng malakas, nang walang pag-aalinlangan. Nakalimutan niya na siya ang siye. Nakalimutan niya ang mga problema sa trabaho. Sa sandaling iyon, siya ay si Tito, lamang na nakikipaghabulan sa dalawang paslit na nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya. Nakatayo si Ara sa di kalayuan, pinapanood silang tatlo. Isang ngiti at isang patak ng luha ang sabay na namuo sa kanyang mga mata. Masaya siyang makita ang kanyang mga anak na masaya. Ngunit masakit ding makita ang eksenang dapat sana ay kumpleto. Nang mapagod ang mga bata, naupo silang tatlo sa damuhan. Binigyan ni Marco si Leo ng isang bot ng juice. Habang umiinom ang bata, napansin ni Marco ang isang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang tainga nito. Eksaktong kapareho ng nunal na mayroon siya. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Hindi. Impossible. Nagkakataon lang ang lahat. Masyado na siyang nag-iisip. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa bata at napatingin kay Ara, na ngayon ay papalapit na. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses mula sa kanyang likuran ang pumutol sa sandali, isang boses na matagal na niyang pilit na binubura sa kanyang alaala. Marco, darling. You didn't tell me you have a family now. Ang boses ay matamis, parang pulot, ngunit may nakatagong lamig na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Marco. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo siya. Si Isabella Roses. Mas maganda pa kaysa sa huli niyang pagkikita,
nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nililipad ng hangin, at ang kanyang mga pulang labi ay nakakurba sa isang perpektong ngiti. Ang parehong ngiti na minsan niyang minahal at kalaunan ay kinasuklaman. Siya ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya. Ang babaeng dumurog sa kanyang puso sa mismong gabi ng kanilang engagement party, ang parehong gabi na humantong sa isang pagkakamali sa bar kasama ang isang estranghera. Ang anino ng kanyang nakaraan. Isabela, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging biglang formal at walang buhay. What are you doing here? Lilyfather is a board member, remember? I came to say hello, sagot nito, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, ang tingin nito ay dahan-dahang lumipat. Mula kay Marco, papunta kay Ara na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, hanggang sa bumaba ito sa dalawang bata na nakakapit sa binti ni Ara. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mga mata ni Isabela. Ang peking ngiti nito ay bahagyang kumupas at napalitan ng isang matalas at mapanuring tingin. Sinuri nito si Leo mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay si Lena. Ang mga mata nito ay naningkit at isang kislap ng pagkalkula ang dumaan doon. Oh, sabi ni Isabela sa isang tonong puno ng kahulugan. And who are these little ones? They're adorable. Naramdaman ni Ara ang tensyon sa hangin. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga anak na parabang pinoprotektahan sila mula sa isang hindi nakikitang panganib. Sila po ang mga anak ko, mahinang sagot ni Ara. Asi, sabi ni Isabela. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Leo, pagkatapos ay kay Marco, at pabalik ulit kay Leo. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang realisasyon sa mukha ni Isabela. Nakita niya ang pagkabigla na mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang ngiting puno ng pananabik at tagumpay ang biglang sumilay sa mga labi ni Isabela. Well, Marco, sabi nito, ang boses ay muling naging matamis na parang lason. It seems we have a lot to catch up on. Nakatayo si Marco sa gitna nilang lahat, sa pagitan ng babaeng dumurog sa kanyang nakaraan at ng babaeng misteryosong humahamon sa kanyang kasalukuyan. At sa gitna, ang dalawang batang may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Hindi pa niya alam, ngunit ang pagbabalik ni Isabela ay hindi isang pagkakataon. Ito ang simula ng isang laro, at si Ara at ang kanyang mga anak ang nasa gitna ng chessboard. Naramdaman ni Ara ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Alam niya, sa paraan ng pagtingin ni Isabela sa kanyang mga anak, na ang babaeng ito ay hindi lamang isang anino mula sa nakaraan ni Marco. Siya ay isang paparating na bagyo. Simula ng araw ng Family Day, isang mabigat na ulap ng takot ang bumalot sa bawat araw ni Ara. Ang paraan ng pagtingin ni Isabela sa kanyang mga anak, isang tingin na pinaghalong gulat, pagkalkula, at isang nakatagong pananabik, ay nag-iwan ng isang malagim na babala sa kanyang isipan. Hindi siya nagkamali. Kinabukasan, nagsimula ang laro ni Isabela. Madalas itong biglang sumusulpot sa opisina, palaging may dahilan para kausapin si Marco. Minsan, may dala itong tanghalian. Minsan naman, napadaan lang daw ito. Ngunit ang bawat pagbisita ay may kasamang matatamis na ngiti para kay Marco at isang matalim, makahulugang tingin para kay Ara. Isang hapon, habang kumukuha ng tubig si Ara sa pantry, sinundan siya ni Isabela. Nang silang dalawa na lang ang naroon, nawala ang peking ngiti sa mukha nito. Alam mo, kahanga-hanga ka, panimula ni Isabela, habang sinusuri ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure. Hindi ko akalain na ang isang simpleng babae na tulad mo ay may ganitong klaseng tapang. To aim for someone like Marco de Villa and to use children, it's a classic move, but a bold one. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Oh, please. Don't play dumb with me. It doesn't suit you. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. They look just like him. Lalo na yung lalaki. Ang mga mata parehong-pareho. You're a very, very lucky woman or very foolish one. Hinawakan ni Ara ng mahigpit ang baso ng tubig, ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Wala po kayong karapatan. Karapatan, putol ni Isabela. Ako? Ako ang dapat nasa posisyon mo. Ako ang dapat niyang pinakasalan. You just picked up the broken pieces left behind.
Yumuko ito ng bahagya, ang mukha ay malapit na sa kanya. Kaya makinig ka. Layuan mo siya. Dahil ang lahat ng kinuha mo sa akin, babawin ko. At sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Pagkasabi noon, umiti itong muli na parang walang nangyari at lumabas ng pantry, iniwan si Ara na nanginginig sa takot at galit. Hindi lang doon nagtapos ang mga pasakit ni Ara. Tila nagkaroon ng kakampi si Isabela sa loob ng opisina, si Clarice. Isang araw, ipinatawag ni Marco si Ara sa kanyang opisina, ang mukha ay mas madilim kaysa karaniwan. Luis Castillo, I specifically told you to book a flight to Cebu for 9 in the morning. Bakit ang nakabook ay para sa hapon? I missed a crucial meeting with our partners. Sir. Naguguluhang sagot ni Ara. Pero ang bilin po ninyo ay sa hapon. Nakasulat po sa notes ko. This is the email you sent to the travel agency, sabi ni Marco, itinuturo ang screen ng kanyang computer. Nakasaad doon ang 3 yan flight. Pero hindi po iyan ang napatigil si Ara. Naalala niya. Inutusan siya ni Clarice na i-forward dito ang booking details para daw ma-double check. Si Clarice. Siya ang nagbago nito. Ngunit paano niya iyon papatunayan? Anumang sabihin niya ay magmumukhang nagpapalusot lamang siya. Napayuko na lang siya. I'm sorry, sir. It won't happen again. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. Isang tunog ng pagkadismaya. Mas masakit pa yon kaysa sa anumang sigaw. Samantala, patuloy ang paghabi ni Isabela ng kanyang lason. Madalas nitong kausapin si Marco tungkol sa kanilang nakaraan, nagdadala ng mga lumang litrato, nagpapaalala sa mga masasayang araw nila. Naaalala mo ba ito, Marco? Nung nagpunta tayo sa Paris, sabi nito isang beses habang nakaupo sa silya sa harap ng lamesa ni Marco, sapat na malakas para marinig ni Ara sa labas. We were so young and reckless. We thought we had forever. Pagkatapos ay titingin ito sa direksyon ni Ara at magpapatuloy, life is so complicated now. You have to be careful who you trust. Lalo na sa mga taong desperado. They will do anything for money. Ang bawat salita ay isang karayom, mainat na itinutusok sa isipan ni Marco, nagtatanim ng duda. Ang huling dagok ay dumating isang Biyernes ng hapon. Inutusan ni Isabela si Ara na dalhin ang ilang dokumento sa isang coffee shop malapit sa opisina. Pagdating doon ni Ara, naghihintay si Isabela mag-isa. Umupo ka, utos nito. Walang imik na sumunod si Ara. Inilapag ni Isabela ang isang brown envelope sa lamesa. I had you investigated, Amara. Ang hirap pala ng buhay mo. Isang ina na nag-aaral. Isang tiyahin na sugarol. It's a sad, pathetic story. Pagkatapos, kinuha nito ang cellphone at ipinakita sa kanya. Isang article draft mula sa isang kilalang online gossip site. Ang headline ay nakakayanig, ni Natending Sian Ringie Eli si Giuse. May mga litrato pa niya kasama ang mga anak at isang solo picture ni Marco. Ili family owns a stake in this media company, sabi ni Isabela sa malamig na boses. I can publish this with one call. Isipin mo, Ara. Ang mga anak mo. Lalaki sila na dala-dala ang kahihiyang ito. Ituturo sila sa eskwelahan. Sasabihin ng lahat na ang nanay nila ay isang oportunista, isang gold digger. Ito ba ang buhay na gusto mo para sa kanila? Napatingin si Ara sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Ang mga mukha ni Leo at Lena. Ang kanilang mga inosenteng ngiti. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Ano-ano ang gusto mo? Garalgal na tanong ni Ara. Umiti si Isabela, isang ngiti ng isang demonyong nanalo. Simple lang. Leave. Umalis ka sa kumpanya. Umalis ka sa buhay ni Marco. Maglaho ka na parang bula. Do that, and this story will disappear forever. Diniin ni Isabela ang cellphone sa harap ng mukha ni Ara, ang headline ay tila sumisigaw sa kanya. I can publish this with one call, ulit ni Isabela sa boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng isang patalim. The choice is yours, Amara. His reputation or your children's future. Gulo ang isip ni Marco. Sa isang banda, nakikita niya ang kahusayan at dedikasyon ni Ara. Walang maitatapon sa trabaho nito. Maaasahan, matalino, at tila nababasa ang kanyang mga iniisip bago pa man niya sabihin.
Ngunit sa kabilang banda, naroon ang mga salita ni Isabela, na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. You have to be careful who you trust. Lalo na sa mga taong desperado. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, lalo na kapag naaalala niya ang araw na humingi ito ng cash advance. Idagdag pa ang insidente sa maling flight booking. Kahit na isang maliit na pagkakamali lang iyon, sa isip ni Marco na sanay sa perpeksyon, isa yung lamat sa imahe ni Ara. Isang umaga, ipinasa ni Isabela sa kanya ang isang folder. Marco, darling, I know you're busy. Just thought you should see this. A friend of mine from a rival company sent this to me. Mukhang may nag-imbestiga sa'yo. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob, may mga printout ng mga public financial records niya, mga ari-arian ng De Villa Group, at maging ang kanyang personal na net worth. Ang nakakagulat ay ang mga petsa ng access sa mga online database na ito, lahat ay bago pa man mag-apply si Ara sa kumpanya. At sa ilalim ng isang pahina, may isang peking email trail, na pinagmukhang si Ara ang nag-request ng impormasyon na gawa-gawa ni Clarice sa utos ni Isabela. She was researching you, Marco. Long before she even stepped foot in this company, sabi ni Isabela sa isang nag-aalalang tono. It looks planned. Nanlamig ang dugo ni Marco. Pinagmasdan niya ang mga dokumento. Mukhang lehitimo. Ang ideya na ang lahat, ang pag-apply niya, ang kanyang kahusayan, marahil pati ang mga bata, ay bahagi ng isang masalimuot na plano ay isang sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng katrayduran, ang parehong kirot na naramdaman niya noong gabing iwan siya ni Isabela. Buong araw, hindi niya magawang tingnan si Ara. Ang bawat kilos nito, ang bawat ngiti, ay tila may nakatagong kahulugan. Ang kanyang pagiging mahusay sa trabaho ay hindi na niya nakikita bilang dedikasyon, kundi bilang isang kalkuladong pagganap. Ang sitwasyon ay lalong lumala ng hapon na iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa reception area. Si Tita Lorna. Sumugod dito sa opisina, umiiyak at nagwawala. Ara! Anak, kailangan ko ng pera. Nagipit na naman ako, sigaw nito, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Mabilis na lumabas si Ara mula sa kanyang mesa at sinubukang ilayo ang tiyahin. Tita, wag dito. Mag-usap tayo sa labas. Hindi. Kailangan ko ngayon na. Tulungan mo ako, Ara. Lumabas si Marco mula sa kanyang opisina, at eksakto ito ang eksenang bumungad sa kanya. Isang magulo at nakakahiyang eksena. At sa isang sulok, nakita niya si Isabela na nanonood, may isang maamong ekspresyon ng pag-aalala sa mukha, na parabang sinasabi, I told you so. Ang lahat ng duda at galit sa dibdib ni Marco ay sumabog. Ang babaeng ito, ang pamilya nito, ang kanilang mga problema sa pera. Tila nagkatugma ang lahat ng piraso ng palaisipan na binuo ni Isabela sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay mapakalma ni Ara ang kanyang tiyahin at mayalis ito, bumalik siyang namumutla at nanginginig. Bago pa man siya makaupo, narinig niya ang malamig na boses ni Marco. Los Castillo. LA office. Now. Nanginginig na pumasok si Ara sa opisina. Isinara ni Marco ang pinto. Ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. How much do you want? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng paghamak. Natigilan si Ara. Sir. I asked, how much? Ulit niya, lumapit ng isang hakbang. Let's stop this charade. The constant emergencies. The sub-stories. Your impressive research on me even before you applied. Itinapon niya ang folder na bigay ni Isabela sa lamesa. Was this your plan all along? To use your position, to use your children to trap me? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Napatingin siya sa mga dokumento, at pagkatapos ay sa mukha ni Marco, isang mukhang puno ng pagkasuklam at pagkadismaya. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sumigaw na hindi iyon totoo. Ngunit nakita niya ang desisyon sa mga mata nito. Hinusgahan na siya. At naalala niya ang banta ni Isabela. Kung lalaban siya, kung ipipilit niya ang katotohanan, ilalabas nito ang article. Masisira ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya tumahimik na lang siya. Ang kanyang pananahimik ang naging kanyang sagot. I see, sabi ni Marco, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. So it's true. Napayuko si Ara, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata.
Naramdaman niyang gumuho ang lahat. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin. Ang paggalang na pinaghirapan niya. Ang munting pag-asa na namuo sa kanyang puso. Lahat ay naging abo. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Walang sinabi, dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng opisina, iniwan si Marco sa gitna ng kanyang galit at pagkadurog. Gabi na nang bumalik si Marco sa kanyang opisina matapos ang isang mahabang drive para pakalmahin ang sarili. Puno ng pagsisisi ang kanyang dibdib. Masyado ba siyang naging marahas? Masyado bang masakit ang kanyang mga salita? Ngunit ang sakit ng katrayduran ay mas nangingibabaw. Pag-upo niya sa kanyang silya, may napansin siyang isang bagay sa kanyang lamesa. Isang puting sobre. Kinuha niya ito. Sa loob, isang maikling sulat, formal at walang emosyon. Isang resignation letter, pirmado, Amara Castillo. Bumigat ang kanyang dibdib. Ganoon na lang ba? Aalis na lang siya. Sa ilalim ng sobre, may isang maliit na bagay na nahulog at gumulong sa sahig. Yumuko siya para pulutin ito. Isang maliit, kupas na wallet-sized photo. Isang larawan ni Leo at Lena nakangiti sa kamera. Tinititigan niya ito at isang detalye ang biglang pumukaw sa kanyang pansin. Ang mga mata ni Leo. Ang eksaktong hugis. Ang kislap. Bigla, naalala niya ang isang lumang litrato niya na nakatago sa kanyang wallet. Kinuha niya ito. Isang larawan niya noong siya ay 6 na taong gulang. Ipinagtabi niya ang 2 litrato sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp. Ang litrato ng isang estranghero. At ang litrato ng kanyang pagkabata. Ngunit hindi sila mukhang estranghero. Ang mga mata. Ang nunal sa ilalim ng tainga. Ang paraan ng pagngiti. Si Leo ay isang perpektong, maliit na kopya niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nakakayanig, nakabibinging katotohanan. Ang 2 litrato sa ibabaw ng lamesa ni Marco ay tila isang hatol. Ang bawat pagkakatulad, ang mga mata, ang ngiti, ang nunal ay isang sampal, isang sigaw ng katotohanang pilit niyang iwinawaksi. Hindi. Bulong niya sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nag-iba ng ayos sa kanyang isipan. Ang pamilyar na pakiramdam noong una niyang makita si Ara. Ang koneksyon na naramdaman niya sa mga bata noong family day. Ang kanyang pagiging defensive. Ang kanyang biglaang pagre-resign. Hindi iyon dahil sa kasalanan. Iyon ay dahil sa sakit. At ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Ang gabing sinira ni Isabela ang kanilang engagement. Ang sakit. Ang galit. Ang alak. Maraming alak. Pagkatapos ay isang bar, isang malungkot na babae sa isang sulok, isang mukhang puno ng sarili nitong pighati. Hindi niya maalala ang pangalan. Hindi niya maalala ang detalye. Ang tanging naaalala niya ay ang isang sandali ng koneksyon sa gitna ng kanilang parehong pagkadurog. Si Ara. Sila mga anak ko Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagkamangha, pagsisisi, at isang biglaang, matinding pagmamahal. Siya ay isang ama. Mayroon siyang 2 anak. At hinusgahan niya ang kanilang ina. Tinawag niya itong sinungaling. Ipinagtabuyan niya ito. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat, galit sa sarili, at higit sa lahat, galit kay Isabela. Ang mga kasinungalingan nito. Ang mga ebidensya. Ang pagmamanipula. Lahat ay isang laro. Isang laro para itaboy si Ara palayo. Mabilis siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa opisina ni Isabela, na nasa kabilang dulo lamang ng executive floor. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto. Naroon si Isabela, nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa ng isang magazine na may ngiti sa labi. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makita ang itsura ni Marco. Walang salitang itinapon ni Marco ang folder ng mga peking dokumento sa lamesa nito. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Ano ito, Marco? Nagulat naman ako sa iyo, sabi ni Isabela, sinusubukang maging kalmado. Alam mo kung ano yan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. This was your game all along. Ang mga dokumento, ang mga chismis, ang pag-atake sa isang babaeng walang ginawa kundi protektahan ang mga anak niya.
Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Isabela, ngunit may takot na sa kanyang mga mata. Hindi mo alam, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang galit. Lumapit siya sa lamesa nito at sinapo ito ng dalawang kamay. Alam mo, Isabela. Alam mo mula pa noong una. Mula pa noong family day. Nakita mo sa mga mata nila. Nakita mo ang katotohanan. Pero imbes na sabihin mo, ginamit mo. Ginamit mo para sirain siya. Para paalisin siya. Natigilan si Isabela. So, alam mo na. Anong gagawin mo ngayon, Marco? Tatakbo ka sa kanya? Sa isang babaeng itinago sa iyo ang sarili mong mga anak sa loob ng 5 taon. Tumawa ito ng mapait. Ako pa rin ang mas nakakakilala sa iyo. Pride is everything to you. Hindi mo matatanggap yan. Doon ka nagkakamali, malamig na sagot ni Marco. Ang hindi ko matatanggap ay ang isang taong katulad mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial, security. Yes. I want Ma Isabela Roses escorted out of the building. Her access is revoked. Effective immediately. Pagkatapos ay tumingin siya sa nanginginig na si Clarice na nasa labas ng pinto. And you're fired. Iniwan niya si Isabela na tulala, ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Kailangan niyang mahanap si Ara. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang opisina at kinuha ang 201 file ni Ara. Nandoon ang address nito. Quezon City. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo. Habang nagmamaneho siya sa gabi, ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Tinawagan niya ang numero ni Ara. Cannot be reached. Tinawagan niya ulit. At ulit. Pareho pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung umalis na ito? Dala ang kanilang mga anak palayo sa kanya magpakailanman. Ang pagsisisi ay parang isang matulis na kutsilyo sa kanyang puso. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Ang paghamak sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang itsura ni Ara bago ito tumalikod, isang itsurang basag, walang buhay. Dinurob niya ito. Dinurob niya ang ina ng kanyang mga anak. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Pagdating niya sa address, isa itong maliit at lumang apartment building. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan patungo sa unit ni Ara. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ara, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Itinulak niya ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing nagpaguho sa kanyang mundo. Ang apartment ay halos walang laman. May ilang mga kahon sa isang sulok. Ang mga muebles ay wala na. Ang mga pader ay hubad, maliban sa mga bakas kung saan dating nakasabit ang mga litrato. Amoy ng alikabok at kalungkutan ang nasa hangin. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga paa ay tila yari sa tingda. Wala nang bakas ni Ara. Wala nang bakas ni Leo at Lena. Huli na siya. Napaluhod si Marco sa gitna ng walang lamang sala, ang kanyang mga balikat ay nanghihinang bumagsak. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong tindi. Hinanap niya sila. Pinagtabuyan niya sila. At ngayon, nawala na sila. Nawala na ang kanyang pamilya. Nakatayo si Ara sa gitna ng maingay at magulong terminal ng bus sa Cubao. Mahigpit niyang hawak ang maliliit na kamay ni Leo at Lena, na para bang takot siyang mawala sila sa karamihan ng tao. Ang kanilang mga gamit, 2 malaking bag na naglalaman ng buong buhay nila, ay nasa kanyang paanan. Ito na yon. Ang pagtakas. Isang bus papuntang probinsya ng kanyang yumaong ina. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli, malayo sa mga anino ni Marco at Isabela. Ngunit habang nakatingin siya sa pila ng mga taong sumasakay sa bus, hindi pag-asa ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pighati. Tinalikuran niya ang lahat, ang trabaho, ang pangarap na diploma, ang syudad. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, tinalikuran niya ang katotohanan. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Si Lena ay nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Leo naman ay tahimik na nakatitig sa sahig, ang kanyang maliit na mukha ay seryoso. Alam niyang nararamdaman ng mga anak niya ang kanyang kalungkutan. "Mommy, where are we going?" tanong ni Lena, ang boses ay nanginginig.
Yumuko si Ara at hinaplos ang pisngi nito. We're going on a long vacation, baby. To a new, beautiful place. Pilit siyang umiti, ngunit naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Biglang nagtanong si Leo, ang kanyang boses ay mahina. Mommy, where is Tito Boss? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ara. Tito Boss. Si Marco. Sa kabila ng lahat, hinahanap pa rin siya ng mga bata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kamay ni Leo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ara! Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang boses na pamilyar, desperado, at humihingal. Napalingon si Ara, at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa gitna ng karamihan, tumatakbo palapit sa kanila si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, purong takot at desperasyon. Huminto ito sa harap nila, habol ang kanyang hininga, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Ara, ulit nito, ang boses ay basag. Huwag kang umalis. Natigilan si Ara. Ang mga tao sa paligid nila ay tila naglaho. Sila na lang ang naroon sa gitna ng kanilang sariling mundo. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ni Ara, ang boses ay puno ng sakit at pagod. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, mabilis na sagot ni Marco, umiling-iling. Ara, ako. I'm sorry. Ang dalawang salitang iyon ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. I was a fool. I was blind. Naniwala ako sa mga kasinungalingan at hinusgahan kita. Patawarin mo ako. Umiling si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi mo naiintindihan. No, Ido, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Now, understand everything. Lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ng mga mata ni Ara. That night 5 years ago, hindi lang ikaw ang nasaktan. Hindi lang ikaw ang mag-isa. I was broken, Ara. Isabella had just left me. Gumuho ang mundo ko. I was just as lost as you were. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang totoong Marco de Villa. Hindi ang malamig na hindi ang mapanghusgang amo, kundi isang lalaking may sarili ring mga sugat, may sarili ring pighati. Ang kanilang pagkikita ay hindi lamang isang pagkakamali, iyon ay isang pagtatagpo ng dalawang sirang kaluluwa. It doesn't change anything, bulong ni Ara. It changes everything, jeet ni Marco. Tumingin siya sa mga bata na tahimik na nakamasid. They are no children, aren't they? Tumango si Ara, isang tango na naglalaman ng lahat ng katotohanang itinago niya. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng sakit. Dahil natakot ako, sagot ni Ara, sa wakas ay inilabas ang lahat. Natakot akong isipin mong ginamit ko sila. Natakot akong husgahan mo ako. Natakot akong kunin mo sila sa akin. Sila na lang ang mayroon ako. Naramdaman ni Marco ang bawat salita na parang isang sampal. Ang lahat ng takot ni Ara ay siya mismo ang nagdulot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Lena kay Marco at hinila ang laylayan ng pantalon nito. Inabot nito ang isang maliit at medyo tunaw ng candy. Don't be sad, Tito Boss, sabi nito sa maliit na boses. Yumuko si Marco at tinanggap ang candy na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinaplos niya ang buhok ni Lena, at pagkatapos ay tumingin siya kay Leo, na seryosong nakatitig sa kanya. Tumayo si Marco at humarap muli kay Ara. Wala siyang singsing na inilabas. Wala siyang ingranding pangako. Ang tanging mayroon siya ay ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, Ara. Hindi ko na mapupunasan ang mga luhang iniyak mo. Pero hayaan mo akong subukan, sabi niya. Let me be a father to them. Let me earn your trust back. Hindi bilang boss mo, kundi bilang kasama mo. Hayaan mo akong bumawi sa inyo sa pamilya natin. Ang huling salitang iyon, pamilya natin, ay tumagos sa puso ni Ara. Napatingin siya kay Marco, sa lalaking minsan niyang kinatakutan at kinasuklaman, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang taong katulad niya, nagkakamali, nasasaktan, at nangangarap ng isang buong pamilya. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakatingin sa kanilang dalawa ng may pag-asa.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang tunay na ngiti, isang ngiting puno ng pagpapatawad at bagong pag-asa, ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan tumango siya. Hindi na nila kailangan pang sumakay sa bus. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng isang maingay na terminal. Ito ay sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw. Naglalakad silang apat palayo sa istasyon. Si Marco, hawak ang kamay ni Leo. Si Ara, hawak ang kamay ni Lena. Ang kanilang mga anino ay humahaba at nagiging isa. Hindi sila tumatakas. Sila ay umuwi na upang simulan ang unang araw ng kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Isang kwentong nagsimula sa isang pagkakamali, sinubok ng mga kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagbuklod ng pagpapatawad at ng walang katumbas na pag-ibig para sa isang pamilya. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Ara, hanggang sa huling ngiti ng pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya at suporta. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa amin. May mga pagkakataong nadala kami sa sakit na naramdaman ng mga karakter, at may mga sandali ring napuno kami ng kilig at saya sa kanilang maliliit na tabumpay. Sa pamamagitan ni na Marco at Ara, ninais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga sugat at pagkakamali ng nakaraan, at sa pagpiling maghilom ng magkasama. Ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang mas mapayapang bukas. At higit sa lahat, ang pag-asang laging may liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi, at laging may pagkakataong magsimulang muli. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ang pinakatumagos sa inyong mga puso? Ikinalulugod naming mabasa ang inyong mga komento at marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.